before anything else, paki-check po if ever narinig niyo po yung boses ko. Rinig naman po ba? Okay, so thank you. So before ako magtuloy-tuloy, so thank you sa napakaganda nating okay, na host. Okay? Sa napakalupit na pag-introduce sa akin. Okay? So mamaya na yung bayad. Okay? So sa mga nag-expect po na pogi, guwapo, macho, okay, or artistahin yung next speaker, pasensya na po sa lahat ng nag-expect. Okay? At least po, totoo. Okay? So kidding aside, so syempre, I would like to take this opportunity na syempre, magbigay ng pasalamat sa ating mga sharers kanina, di ba? So nandun yung So yung iba, okay, nag-invest doon kasi ayaw nila dito sa fast track. It's because kasi daw mag-effort ka daw, may exert ka ng time. So gusto nila easy income or easy money. Kaya yun, so easy bankrupt din. Okay? Easy lugi din. Okay? So yan. So before anything else, so yan. Okay? Kaya maklik. Okay, so yan. So yan po ako nung nag-start po ako sa negosyo or dito sa fast track. Yun po ako nung time na hindi pa po ako nag-negosyo. Ayan. So yan po yung itsura ko dati. Ayan. So napakagwapo, di ba? So kung pansin niyo yung nasa gitna, ayan. So ako po talaga yung Jake Cuenca. Okay, ng buong fast track 4x4 system, o di ba? Tingnan niyo naman yung katawan natin, pang Adonis gay bar, di ba? So imagine niyo, I was only 18 years old this time or 19 years old this time. So ang pinakamalupit na part, di ba? Kung si Coach Rainmark, nakita niyo kanina na kagabi nag-share. Siyempre si Coach Rainmark, meron siyang 6-pack of abs. Okay? Pero dinaig ko pa si Coach Rainmark kasi ako, bilangin nyo lang. Kaya nang bahala magbilang. Okay? So, kung bibilangin nyo, nasa sumatotal 36 lahat yan. Partida yung 4 nasa muka. Okay? Pero hindi siya abs. 36 pack of bones. Okay? Ayan. So, actually po, kidding aside, so dati po akong working student po sa University of Cebu, taking up mechanical engineering. Ayan. So, yan po yung course ko that time na before ako na-invite. So, actually, syempre, bakit ako nag-working student? Siyempre, parents ko magsasaka lang. Kumbaga, I came from the poorest of the poor na family. Kaya parents ko magsasaka lang. Mama ko magsasaka lang, papa ko magsasaka lang din. Kumbaga, talagang walang-wala talaga. Tama? Kaya, siyempre, gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral sa college. Kasi nga, siyempre, yung mindset kasi pag nasa probinsya ka, syempre ang common mindset or turo ng mga parents natin, syempre dapat mag-aral ka, okay, mag-aral ka mabuti para pag mag-aaral ka ng mabuti, okay, maganda yung grades mo, okay, pag maganda yung grades mo, mayroon kang diploma, pag mayroon kang magandang diploma, okay, graduate ka with flying colors, syempre, makakuha ka ng trabaho na medyo mataas yung posisyon. Pag mataas yung posisyon, syempre, merong medyo kalakihang income. Tama? Siyempre, pag may kita ka na, syempre, that's the time na may chance ka na daw umasenso. Okay, ewan ko lang. Okay? Kaya yun, kaya ginawa ko, syempre, nagpursige talaga ako na makapasok as working student, okay, sa University of Cebu. Talagang nag-job hunting talaga ako dito. Pumunta ako ng Cebu, ako lang sumama ko sa mga kabatch ko that time na graduate. Talagang tawag doon, desperado talaga ako kasi nga syempre, ako yung tipong tao na tawag doon, pinanganak na mahirap pero malaki yung pangarap ko. Gets nyo? Kumbaga, hindi ko papayag na tawag doon. Gusto ko masenso sa buhay at same time gusto kong guminhawa yung buhay ko at same time ng pamilya ko. Kaya humanap ko ng paraan and good thing, nakapasok ako as working student sa University of Cebu. Okay? And yan, yung nakikita nyo, ayan, so yan po ako before po ako nag-start sa business. Ayan. So yun po yung trabaho ko that time. Okay? Sa mga nandito na mga trabahante, makaka-relate din po kayo sa akin. Sa mga nandito na estudyante, makaka-relate din po kayo sa akin. Kasi yung buhay na pagiging working student, for your information, grabe talaga kahirap. Kasi kung imagine mo, mata ka sa'yo, gising ka maaga gigising ka na maaga, hirap talaga pagbulol. Okay, pero sabi nila, pagbulol na gwapo. Diba? Okay? So, ayan. So, gigising ka ng umaga, syempre, yung routine ko that time, morning to afternoon, yun yung klase ko. Afternoon to
9:30 to 10 p.m., yun po yung duty ko as working student that time. And talagang, alam mo yun, that time, gusto ko nang mag-quit as working student kasi napakahirap. Tama, talagang yung pagod, as in grabe talaga. Yung mga trabaho, as in grabe talaga. Pero wala akong choice kasi mahirap lang ako. Wala akong choice, okay? Kaysa hindi ako mag-aral, okay? Pinagsakripisyuan ko na lang talaga, okay? Nag-ano talaga ako, nagporsige talaga ako para makatapos. Tama? Kaya yun, yung trabaho namin doon, yan, kasi Tagalog sa gabas. Basta naggabas ko ana. Okay. Naggabas ko ana. Okay? Naglalagari pala, di ba? Ayan, so naglalagari, nagwi-welding yung trabaho ko that time, okay? Tagalinis ng laboratory, syempre pag taga-bukid ka, syempre pagdating mo ng Cebu, tigjug ka, okay? At the same time hanggang sa may isang anghel na dumating sa buhay ko. Okay, na hindi ko ine-expect na siya pala yung tawag doon, makapagbabago ng buhay ko. Okay? Kasi a short story lang kung paano ako na-invite dito sa business. Actually po, hindi po talaga ako na-invite dito kasi dito is nung wala pang pandemic, okay, hindi pa ganitong setup, wala pang Zoom, wala pang ganitong wala pang ganitong mag-business presentation pa sa online. So syempre, yung discussion about a business is syempre, tawag doon, one-on-one or hindi crowd, okay? Yung seminar, kumbaga, ganon. So, yun nangyari, yung pagka-invite sa akin, hindi talaga ako na-invite sa business, straight business. Kumbaga, yung pagka-invite sa akin, na-kidnap ako. Okay, kasi yung na-invite sa akin, maganda, sexy, boobsy, and syempre, beauty titless din. Ano yung beauty titless? Siya po yung nagre-represent sa working scholar namin sa aming organization. Siya yung talagang pambato. Okay? In terms sa kagandahan, in terms sa kaseksihan. So yun. So syempre, yung ginawa niya, isang araw, nag-chat po siya sa akin. Ayan. So syempre, pag may nag-chat sa'yo, lalaki ka, tapos ganun ka ganda, ganun ka syempre, okay? Hindi mo dapat pansinin agad. Siyempre, 'di ba? Baka sabihin nila, easy boy tayo. 'Di ba? Siyempre, nagpakipot muna ako. Okay? So inantay ko muna ng ilang oras bago ko replyan, 'di ba? So siyempre, yung pag-reply ko, sabi ko, sorry I'm busy. Busy kasi ako. Ngayon lang ako naka-reply. Bakit? Ayan, nag-hi kasi. Hi. Bakit? Ano yung tuyo mo? Okay. Ano yung tuyo mo? Ano kailangan mo? Ayan, sabi niya, free ka ba later on? Free ka ba tonight? Bakit? Ano meron tonight? Tawag doon? Ganito kasi, gusto kong mag-unwind and gusto ko may kasama ako. So kung okay lang sa'yo, samahan mo ako, somewhat like dinner date nating dalawa. So ganun yung, tawag doon? Ganun yung bungad, okay, na chat sa akin that time. Kaya syempre, sabi ni Lord, okay, pag yung blessing, okay, tatanggihan mo, makagaba. Tama? So, yung blessing, hindi ko tinanggihan. Siyempre, okay, malakas pa sa kidlat. Siyempre, yung Roger Carolasan, talagang boom! So, tuloy yung kwento ko. Siyempre, nagkita kami 7 p.m., okay, sa Jollibee yun, sa Capitol, okay? So, hindi ko in-expect na, tawag doon, pagkakita ko talaga sa niya, parang nagdilang anghel talaga yung nakita ko. Kasi, yung suot niya, naka-spaghetti, tama? Tapos, yung saya niya, alam mo yun, yung hanggang sa paa, ano ba paa sa Tagalog? Hita. Hanggang hita, mula hita, hanggang hita din. Syempre, ikaw lalaki, tapos gano'n, syempre, my God, tama? Kumbaga, parang, tao doon, kinakabahan ako kasi sabi ko sa sarili that time, baka ma-rape ako. Kasi syempre, kaming mga lalaki, sa Bisaya pa, pipila lang ang among kusog. Tama ba? What if ma-rape ko? Tama? Pag ma-rape ako, syempre, magpapa-rape din naman ako. Di ba? Isa ganun. So, hindi ko in-expect talaga ng business. Tukat daling story short, walang date, okay? Walang kainan, okay? Walang pasukan sa isang certain room na yung makikita mo may towel, may sabon, tapos napakalamig na aircon. So, ganun. Walang ganun. Kumbaga, yung ginawa niya, okay, indirect way of invitation para yun sa business. So, yan. So, medyo malungkot si Roger that time kasi hindi naka-score. Okay? Ay, tukat ng story short, in-explain sa akin yung business, pinakinggan ko naman kasi syempre, wala namang tao dito hindi gustong kumita or hindi gustong magkaroon ng extra income. Kasi that time, hindi pa ako na-invite dito, yung nag-working student pa lang ako. Syempre, I'm always praying na sana Lord may dumating na isang magandang opportunity or mas magandang opportunity sa akin.
na pwede kong i-grab. Kasi nga, syempre, napakahirap ng pagiging working student, which is, that time na na-invite ako, yun po yung tawag doon, answered prayer. Tama? Kaya, to cut the long story short, walang labis, walang kulang. Kung ano po yung in-explain dito sa Fast Track 4x4 na nakita nyo kanina, yun din po yung napakinggan ko way back nung time na na-invite po ako. Tama? And talagang literal, baliw talaga ako sa Fast Track 4x4 system. Kasi imagine mo, okay, sa halagang 9148 lang, pwede kang kumita ng 500,000 per month. Tama? Kung imagine mo, kung kikita ka ng 450,000 pesos per month, tama? Kumbaga, yung ka-level mo, okay, yung mga nagtatrabaho na matataas yung ranggo. Okay, ano yun? Mga piloto ng eroplano, syempre, kapitan ng mga barko, tama? Ganon yung thinking ko that time ba? Kasi po ako talaga, positive thinker talaga ako. Okay? Kumbaga, nai-imagine ko yung mga wild imagination ko nung time na, na-invite talaga ako dito sa business. Tama? Kaya nung time na tinanong ako that time ng taong nag-invite sa akin, gusto mong sumali sa Fast Track? Gusto mong sumali sa negosyo? Sabi ko talaga 100%, oo, gusto kong sumali. Tama? Sa sobrang excited ko, okay, tinanong niya ako ulit, okay? Sure ka, gusto mong sumali. Kailan mo gustong sumali? So sagot ko, kung pwede, ngayon na mismo. Okay? Sure ka? Na-shock yung nag-invite sa akin. Okay? Sure ka? Ngayon na, kumbaga, pumarelate na to sa ating mga kapasra pa. Siyempre, may-excite ka pag may on-the-spot pay-in ka. So, na-expect siya that time na on-the-spot pay-in ako. Na-expect siya na may pera ako. Okay, yun. Kaya, yung nangyari, yung tinanong niya ako, nasan yung 9148 mo para matransact na natin? Doon po talaga tawag doon, okay? Na umikot yung utak ko 360 degrees. Kasi sa sobrang excited kong sumali sa business, okay, nalimutan ko na meron palang 9148 na puhunan. Kaya yun, okay, kumbaga napawang kong pananaw. Gets mo? Pero ang nangyari, inexplain niya sa akin, okay, ganito, ganyan, okay, maaari naman siyang panghanapan ng paraan kung gustong-gusto mo talagang sumali sa business. Okay? Kumbaga, may mga paraan tayo na pwede mo ding gawin, pwede mong i-apply sa'yo para, syempre, maka-join ka sa business despite na wala kang 9148. So, ganun po yung pag-explain niya. So, syempre, mas ginanahan ako. Kaya yun, to cut the story short, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming walang kwentang dahilan. Tama po yun. Tama? Kung nahanapan mo ng paraan yung mga walang kwentang bagay, tama? How much more dito sa negosyo na sureball yung future mo, okay, mas maliwanag pa, okay? Sa alas 7, okay? Alas 7 ng umaga. Nag-gets yung point? Tama? Kaya hinanapan ko ng paraan, yung pamamaraan ko that time, okay? Wala akong pera, wala akong savings kasi it's because I'm only a working student that time. Wala talaga, literal. Ginawa kong pamamaraan, okay? Sumakay po ako sa bus, okay? Okay, ano po yung bus? Okay, benta, utang, sangla. Tama? That time, wala po akong kayang ibenta. Kasi nga, syempre, working student, tapos cellphone ko pa that time, tanda ko, Samsung po yung keypad. Alam niyo yung Samsung keypad, yung matagal malobat, okay? Tapos may snake, okay? O, ganon. Tapos may pocket carom. O, yun po yung cellphone ko that time, nag-start sa business. Opo. Ang pinakamalupit na part, pag magbebenta ako, naisip ko, anong bibenta ko? Alangan naman, ibibenta ko yung kagwapuhan ko. Tama? Ang swerte naman na makabili. Tama? At the same time, syempre, sangla, wala akong masasangla. Tama? Kasi kung pwede ko isangla yung sarili ko, sasangla ko. Pero, swerte naman yung tatanggap. Tama po ba? So, as in short, wala pa akong ibang paraan para maka-join sa business. Na lumapit po ako sa best friend ko. Okay? And best friend, nating lahat. Okay? Best friend ng neighborhood. Okay? Ano yun? Yung utang. Uulitin ko ha, utang. Yan, utang. Ayan, para at least, ba? Sink in mag-sink in sa utak mo. Utang. Ayan, so ginawa ko, nangutang po ako sa 9148. So ginawa ko yung 9148, biniyak-biyak ko. Okay? Bagong biyak. Ayan, biniyak ko, ginawa ko, hindi ko kaya siyang pangutang. It's because estudyante ako. Pag mangutang ka ng buo 9148, wala talaga magpapautang sa'yo. Yung ginawa ko, dinivide ko siya, nangutang ako ng 2,000, 3,000, 4,000, pinakamaliit na yung 1,000. So, cut the long story short, ginawan ko ng paraan, okay, pag may nagpahiram, good. Pag wala, next.
Pag may napahiram, good. Pag wala, next. Always proceed to next. At the such time, within 2 days time lang, okay, less than 2 days time lang, ang pinakamalupit na part, nakasali na ako sa business. Tama? Ganun po kalupit, 2 days time lang. Tama? May iba pa dito na, imagine mo kung ikaw ngayon, estudyante at trabahante ka, okay? Mas okay pa yung background mo ng na-invite ka right now. Okay, challenge kita. Kung nakaya ko, working student ako, 19 years old kung nahanapan ko ng paraan yung 9148, 2 days time lang, mas dapat kaya mo. Tama? Kasi pareha lang po tayo. Tama? May dalawang kamay, may dalawang tainga. Tama? May dalawang mata. Kung isa lang yung mata mo, nasa gitna, ay hindi ka tao, alien ka. Tama po ba? Ang lamang ko lang po sa iyo, mas gwapo lang po ako sa iyo. Joke lang. Madiskarte lang po ako kaysa sa iyo. Tama? Kaya, ayan. So, bakit ako sumali sa fast track? Bakit ako sumali? Dahil, mayroon akong malaking pangarap. Okay, ano yung pangarap? Pangarap para sa sarili ko, at the same time, pangarap para sa pamilya ko. Tama po ba? Bakit? Kasi, ika nga, yung, ang tawag doon, yung endorsement or commercial sa coffee. Para kanino ka bumabangon? Alangan naman bumabangon ka sa tawag dito, sayo sa buntag para mubayad si mong utang. Okay, para kanino ka bumabangon? Para mo duty lang. Para kanino ka bumangon? Wala lang. Trip ko lang bumangon. Gets mo? Siyempre, walang taong ganyan. Lahat po tayo bumabangon para sa pangarap natin. Pangarap natin sa buhay. Kaya ikaw nga, nagtatrabaho ka 8 hours per day, nag-o-overtime ka pa nga, iyawat na lang, madagdagan yung sweldo mo, yung sahod mo, kasi nga, may pangarap ka sa buhay. Tama po ba? Ano po yung mga pangarap natin sa buhay? Unang-una, siyempre, mangarap talaga tayo magkasakyanan or magkasasakyan. Kasi po, sino po dito? Ayan, tawag doon? Raise your hand. Sino po dito yung sino dito yung nag-i-enjoy na mag-commute? Yan, sino na-enjoy yung commute? Okay? Di ba walang nag-i-enjoy mag-commute? Kasi nga, syempre, pag mag-commute ka, talagang pahirapan. Kasi nandun yung traffic, at the same time talagang napakaraming pasahero, tama? Agawan pa sa pagsakay ng bus. Tama po ba? Imagine mo, 50 years old ka, 60 years old ka, nirarayuma ka na, masakit na yung tuhod mo, tapos nakikipagsiksikan ka pa sa bus, sa jeep. Imagine mo, paugod-ugod ka pa. Okay? Pag masikhan ka, tawag na siko, basta masikhan ka, siyempre, tagak yun ka. Tama? Kumbaga, siyempre, dapat mangarap po tayong magkasakyanan. Okay? Kumbaga, that's for our own comfort. Gets di mo? At the same time, siyempre, mangarap din po tayo na magkaroon ng sariling bahay. Tama po ba? Kasi po, sino po nag-enjoy dito na nangungupahan lang palagi? Yung tipong, ito po yung dream house ko, yung sukat po ng dream house ko, 2 meters by 7 meters. Yun yung dream house mo. Tama? Gusto mo yung dream house mo, yung apartment mo right now na sobrang liit, yung boarding house mo right now na sobrang liit. Gusto mo yun? Yung parang manghudra gamay sa lungon. Okay? Ano bang parang kabaong, okay? Na paghiga mo, diretso patatayo ka, yun na yun. Tapos lalabas ka na. Kinabukasan, papasok ka ulit, hihiga, tatayo. Parang kabaong lang ganyan. Gusto mo yun yung dream house mo? Tama? Siyempre, tama. Kasi, kumbaga ang point is, okay, libre mangarap. Guys, libre mangarap. Tama po ba? Kumbaga, pangarap na nga lang, libre pa. Okay, wala ka pa. Okay? Kasi yung pinakamahirap na tao sa buong mundo, hindi po yung taong walang pera. Hindi po yung mga street children o street or homeless people na nakikita nyo dyan sa daan. Hindi po. Yung pinakamahirap na tao sa buong mundo is yung taong walang pangarap. Kasi imagine mo pangarap libre, wala ka pa. Anong klaseng pag-iisip meron ka? Tama po ba? Kaya syempre, libreng mangarap, dapat taasan natin yung pangarap natin. Gets natin? Ay, wait lang. Okay. Ayan. Syempre, another natin pangarap, syempre makapag-travel around the world. Tama? Syempre, not just for yourself, syempre, dalhin mo yung pamilya mo, makapag-travel ka. Okay? Saan? Hawaii, tama? Rome, Venice, Sydney, ba? Maldives. Okay? Kung ikaw single right now, may jowa ka, may fiancé ka, or single ka pa, okay? Kasi goal ko po talaga, single ako right now. Yan. PE lang is the key.
Joke lang. Joke lang, okay? Kasi goal ko po talaga, pag magka-jowa ako, pag mag-propose talaga ako, okay? Gusto ko mag-propose, hindi dito sa Pilipinas, kung hindi gusto ko mag-propose sa France, sa Paris. Okay? Kasi napaka-momentous nun eh. Tama? Yun yung goal ko. Pag magka-jowa talaga ako, next jowa ko, doon talaga ako mag-propose. Tama? Okay? At the same time, parang saan ng travel? Kasi, syempre, refresh yourself, okay? Kumbaga, trophy ni mo si mong kagalingon na naka-achieve ka ng ganitong achievements. Nagets mo yun? O syempre, bakit? Anong gusto yung travel? Yung travel lang, galing house, patungong work? Okay? From Kalunasan to Kulon? From Lahog to Kulon lang? Yun yung ba yung dream mong travel? Syempre, pangarap natin yan. Tama po ba? And syempre, next, syempre, pangarap natin makasave. Tama? Para saan yung savings natin? For security purposes and syempre, for emergency purposes. Tama? Hindi naman masamang, hindi naman natin inatrack yung emergency, but iba na yung handa ka. Tama po ba? Savings for your family. Okay? It's either for your educational plan sa mga anak mo. Tama? Sa mga single mom. Okay? Pwede ka makapag-save dito. Paglaanan mo yung anak mo. Educational plan. Kasi po, pag may anak ka na, lumalaki yan. Okay? Hindi po yan, tawag dito, hindi po yan kagaya ni Dagul na hindi lumalaki. Okay, lumalaki po yan. Habang lumalaki yan, okay, syempre, pataas ng pataas yung gastos natin. Tama po ba? Syempre, mag-high school yan, mag-senior high lang, mag-college yan. Syempre, pag wala kang enough savings, kung kulang yung sahod mo, syempre, wala. Tama? Magkakautang ka talaga. Tama po ba? Kaya importante makasave tayo for security and emergency purposes. Kasi imagine mo, simba ko lang, pag may emergency dumating sa buhay mo tapos hindi ka handa. Wala kang savings kasi tawag doon instead savings yung nasa iyo utang. Tama po ba? Baon ka sa utang, wala kang savings. Dumating yung emergency. Ang tanong, kumusta ka? Tama po ba? Kasi po, yung emergency hindi po yan kagaya ng boyfriend mo. Okay? Hindi po yan kagaya ng girlfriend mo na magchat-chat, tatawag, okay, magbi-video call. Hindi po yan. Darating po yan sa time na hindi mo ini-expect. Sa oras na hindi mo ini-expect, okay, at a certain moment na hindi mo ini-expect. Pag hindi ka prepared, kumusta yung buhay mo? Kumusta yung buhay ng pamilya mo? Tama po ba? And next, syempre, pinaka-importante, syempre, pangarap para sa pamilya. Tama? Syempre, ako, on my side, syempre, pangarap ko sa pamilya ko, maibigay yung the best kind of life para sa kanila. Ayun, the best kind of life sa kanila, yung hindi na sila magtatrabaho kasi ako na yung nag-provide sa kanila. Kumbaga, ginagawa na lang nila, nag-Netflix na lang, di ba? Ganon. Ano na lang, chill na lang. At age, kasi parents ko 60 na, yung papa ko 62 na, mama ko 60 na. So yun po yung talaga yung goal ko para sa family ko. Tama? At the same time also, pinaka-importante, time and financial freedom. Tama? Ito po yung pinaka-reason kung bakit natin ginagawa yung fast track. Okay, time and financial freedom. Kasi nga, meron dito, okay, most common sa mga frontliners, malaki yung sahod, tama? Pero walang time freedom. Tama po ba? Kasi, syempre, call of duty. Kahit tulog ka ngayon, okay, mayroong biglang emergency, okay, tinawag ka. Syempre, kahit hindi mo pa oras gumising, syempre, call of duty, duty ka talaga. Tama po ba? Kahit masakit yung tiyan mo, okay? May sakit ka, may ubo ka, may lagnat ka. Wala kang choice. Kasi, siyempre, duty ka. Tama? Kasi po sa trabaho, no work, no pay. Gets mo? So, importante po na meron po tayong time freedom at pinaka-importante, yung pinaka-goal natin, financial freedom. Nagets natin. Yung tipong magre-resign ka na at the age of 30, yung gagawin mo, magta-travel ka na lang kasi po, meron ka ng 100 billion savings sa bangko mo. Nagets mo? Kumbaga, yan yung mga pangarap natin na nabuhay nung time na na-invite ka dito sa Fast Track 4x4 system. Tama, yun din yung pangarap na nabuhay sa sarili ko nung time na nakita ko itong negosyo ito. Kung mapapansin mo sa word na pangarap, okay? Yung start, merong piso sign. So, yung top po, yung end, meron ng piso sign. Kasi I want to inculcate sa inyong lahat, sa ating lahat, na yung katumbas po ng pangarap natin is big amount of money. Tama, mali? Tama? Pero, ano yung gagawin mo para makuha mo itong mga pangarap mo? Sige nga. Tama? Kung magtatrabaho ka, kulang nga yung sahod sa inyo? Kulang nga yung sahod mo sa sarili mo?
Single ka pa? Tama ba? Pag mabuboxing ka, ba? Kakayanin mo kaya kumain ng isang libong kamao tulad ni Pacquiao. Tama? Mag-artista. Okay lang kung kasing gwapo mo ako kasi tanggap ka talaga agad. Tama? Pero yung pagharap mo sa salamin, okay? Pag gising mo sa umaga, humarap ka sa salamin, mismo ikaw natakot sa sarili mo, okay? So wag na lang. Okay? Pero good news, i-hire ka every November. Oo, kasi syempre every November nandun ang Halloween. O, di ba? Trending ka lang every November. Tama po ba? Ano pa? Mag-abroad. Oh, ayan, marami tayo dito mga kasama na nag-abroad. Okay, pero ang sad reality, okay, ilang beses na nag-abroad, nag-OFW, pero same thing pa din. Okay, bumabalik-balik pa rin kasi kulang yung savings, kulang yung sahod. Tama? Kaya right now nagtatrabaho pa rin. Ano pang iba? Mag-scam ka, pwede ka sumali sa scam. O promisan ka, nakikita ka ng 200,000 this 1 month, makakasakyanan ka after 2 months, pwede. Tama? Pwede, pero illegal yan. Bawal yan. Tama po ba? Wala tayong ibang option kung hindi mag-business. Kung mag-business ka naman, syempre, it's either traditional or same sa fast track, untraditional. Kung magta-traditional ka, mayroong malaking pera ang kailangan. Ang tanong, meron ka bang ganun kalupet or kalaking puhunan? Di ba wala? Meron overhead expenses, marami kang babayaran ng mga trabahante, tama? Tapos malaki yung yung scope ng business mo, limited lang kasi pag mag-restaurant ka, kung saang lugar ka, yung restaurant mo, yun lang yung scope ng business mo. Tama? Kung ako sa iyo, mag-fast track ka na lang kasi po no territorial boundaries po yung business natin. Mapaluzon, Visayas, Mindanao, okay? Kahit saan ka mang parte ng mundo, kahit nasa planet Jupiter ka pa, Neptune, Pluto, okay? Abot ka ng negosyo sa fast track 4x4 system. Okay? So, ganun po kalupit. Tama? At the same time, ayan, yan po ako nung nag-start po ako sa business. Ang bilis Ayan, ayan po ako, ayan. So, nakita mo sa sa right side ba yan? Okay, sa left side ng screen, yun po yung first week ko po sa business. Ayan, nag-attend po ko ng training that time sa office, yung naka-uno side. O, di ba? So, parang sabog lang. Okay, ano mo yun? Parang snatcher sa kulon. Okay, kulang na lang, iba, kutsilyo, saka bag. Okay, yung hahagipin yung cellphone mo. Ayan. Ayan po, yan po ako nung nag-start sa business. Akala ko dati, pag sasali ka sa fast track, yaman agad. Akala ko dati, pag sumali ka sa negosyo, okay, magkakasakyan ka agad, okay? Akala ko dati, pag sumali ko sa business, magkaka-chike ako agad or magkaka-income ako agad, pero mali pala yung akala ko. Tama? Kasi dadaan ka talaga at dadaan sa proseso. Okay? Ayan po. Yung nasa gitna, kasama ko po yan. Kasama ko po dyan ang isa sa mga top earner and top leader din ng Fast Track 4x4 system and ang founder ng buong Ferdy International, si Coach Ferdy. Yung nasa left side. Ayan, siya po talaga yung body ko that time. Siya po yung nagtuturo ko. Okay, mano-mano kung paano gawin yung negosyo offline. Tama? Siya po yung talagang nagturo sa akin in terms of skills and values po the business. Kaya no wonder si Coach Ferdy kumikita na ng malaki and right now po, meron na po siyang 2 sasakyan na na-acquire. Okay, just by doing this business. Tama? Yung nasa gitna, wala na po yan. RIP na po yan. Ayan, imagine mo yung mukha ko dati, diba? Para talaga sabog. Kahit ngayon nakita ko yung mukha ko, parang sabog na sabog. Tama? Kumbaga, grabe talaga yung process na pinagdaanan namin. Kaya kung ikaw right now, nag-start ka sa fast track, na online na, okay? Pandemic na, napakaswerte mo. Kasi po, hindi nyo na po pagdadaanan yung mga dinaanan namin dati. Ano po yung dinaanan namin dati? Yun po yung mga panahon po, okay, na nag-flyering po kami. Okay, extra income sir, extra income ma'am. Ganun yung mukha namin. Imaginin mo, baka nag-start ako dito, medyo puti-puti na ako. Yung nasa right side, imagine mo, umitim talaga ako. Tama? Pansin nyo, may PIN ako pero hindi ako masaya. 1 PIN yan, okay? Okay, hindi po ako masaya kasi nga sobrang init. Parang, tawag doon, sabi sa sarili mo, parang hindi deserve. Tama, hindi ko deserve ito. May PIN ako pero malungkot ako. Diba? Ayan imagine mo yung mukhang ganyan, aabutan ka ng flyers, o-offeran ka ng extra income. Tama? Maniniwala ka ba? Siyempre hindi. Siguro kung ikaw or ako ikaw, okay, tatakbo ka siguro kasi matatakot ka. Kasi mapagkakamalan mong snatcher. Tama po ba? Pero ginawa ko, tinutuloy-tuloy ko yung business. Ayan, tinutuloy-tuloy ko yung business, nakapagpapayin ako. Tama? Siyempre, excited ako sa check ko kasi nga, siyempre, first check, di ba? Come on, first check. Akala ko dati yung first check ko, sobrang laki. Okay, good news, yung first check ko,
Okay? 400 pesos lang ang dumating. Tama? So medyo, nasabi ko sa sarili ko, teka, parang may mali dito. Akala ko ba 450,000 yung kita ng business? Akala ko ba yayaman tayo dito? Bakit first check ko 400? Akala ko ba yung pairing ng business natin, first pair 500? Bakit 400? Kaya ginawa ko, lumapit po ako sa upline ko, Coach Firdy, tinanong ko siya, ganito, ganyan, ganito, 500, 400 dumating kasi may legalities tayo, DTI tayo, yan, may deduction, ganyan. Tapos sabi ko nga, yan, tuloy-tuloy ka lang. Sabi ng coach ko, tuloy-tuloy ka lang kasi yung mga taong kumita ng malaki dito sa negosyo, yung mga taong nakaresulta, nakabahay, nakasasakyan, nagiging top earner po dito sa negosyo, sila po lahat. Okay, nag-undergo ng process mo ngayon. Sabi ng coach ko, Coach Ferdy, okay, nasabi sa sarili, okay, sige, normal lang pala ito. Normal lang pala na magutom ako. Normal lang pala na mainitan ako. Normal lang pala na mamukong ko. Okay, alam mo yung mukong? Okay, yung sa Tagalog, 1, 2, 3. Okay, kung sino yung mga legends dyan sa Tagalog, yan, yung 1, 2, 3. Yung tipong yung tipong wala kang pamasahe, pero pinakapalan yung mukha mo, sumakay ka talaga sa jeep. Okay? Pero wise ako. Siyempre, wise tayo eh. Okay? Siyempre, ginawa ko, sasakay ko sa jeep, yung walang konduktor. Okay? Kasi kung walang konduktor, siyempre, hindi yun mapapansin ng driver. Alam nga naman, bilangin niya yung 30 passenger. Sino yung namasahe na, sino hindi. Tama? Ginawa ko, sumakay ako sa mga walang konduktor. Ayun. Tapos, doon ako sumakay sa pinaka-unahan. Okay? Driver. Nasa likod ako ng driver. On what purpose? Siyempre, ako yung taga-abot ng bayad. Okay? Litinong, okay, pamasahe ma'am, pamasahe boss, ganyan. Bakit? Siyempre, para hindi malata ng driver na sige na hugtunol sa pamasahe. Di niya na maiisip na hindi pa ako namasahe. Tama, mali. So, wise tayo. Tama? So, yun po yung mga experience ko dati. Tama? Okay? Imagine mo, yun yung mga times na nare-recall ko, 1 day 1 eat lang, 2 days 1 eat lang. Tama, talagang napakahirap. Gusto ko talagang umiyak sa sarili ko. Gusto ko talagang mag-give up dati kasi hindi ko kaya yung process, and I'm very very young that time for that kind of struggle. Di ba? English na tayo. Nahawa ko kay may mahana. Ayan, imagine mo, yung mga nagutom, napagod, napuyat. Okay, talagang napuyat talaga ako kasi imagine mo yung training namin mag-e-end siya 12. Okay? Kaya uuwi pa ako sa bahay as in grabe talaga. Ayan. Yan, so yan po kami dati. Okay? Kung nakita nyo po dyan, nandyan po yung CEO natin, Coach Glenford Ilindrino, together with his wife, Coach Gial Garcia Ilindrino. Ayan po. Ganyan po talaga kami dati nung time na yung sinare ni Coach Glenn, nung dating bahay, yung lumang bahay. Yan, siksikan po talaga kami dyan kasi po ako dati in-house leader po ako ni Coach Glenn. Bakit na in-house po ako or kumaga pinatuloy ako sa bahay ni Coach Glenn that time? It's because grabe negative yung auntie ko that time. Okay, kasi nakitira lang po ako sa auntie ko nung pumunta ako dito ng Cebu. Talaga napaka-negative niya, sa sobrang negative niya about sa business, sa fast track 4x4 system. Umuwi po ako ng madaling araw, and good news, yung nadalatnan ko, naka-close yung gate. Tapos, yung para siyang apartment type, pero may gate. Yung ginawa ko, para lang makatulog ako, makapagpahinga ako, kasi sobrang init ng araw ko, sobrang pagod ng araw ko. Kaya, inakyat ko talaga yung first floor hanggang fourth floor para doon po ako matulog sa rooftop. Tama? Ganun yung experience ko dati. Diba? Kinabukasan na naman, close gate na naman, akyat na naman, tulog rooftop. Tama? Magigising na lang ako sa sakit ng sikat ng araw. Tama? Yun yung grabe yung experience ko dati. And hanggang sa naisip ko na syempre next na pupunta ako ng office, gagawin ko, magdadala na ako ng gamit. Okay, kasi ginawa ko the third day, hindi na ako umuwi sa bahay namin. Ginawa ko, doon ako 3 AM yung natapos yung training namin. Tama? At ang pinakamalupit na part, hindi na ako dumiretso ako sa eskwelahan namin. Kasi friend ko yung guard doon, ginawa ko, okay, nihangi ako sa guard, patulugas ako diri og pila ka oras. Kaya ako may nagdala sa Yawi. Ako na mag-abli ang UC, kaya ako may nagdala sa Yawi para okay, dito na ako mutuloy og katulog. Yun yung po experience ko, nakatry po ako i-reject, na-try ko din na hindi
walang maayos na tulugan. Nakatry po ako na, tawag doon, wait lang, matulog po sa eskwelahan ko, sa UC. Yan. Ayan, alam po yan ng mga leaders. Ganun po yung experience ko. Tama? Kaya nasabi ko talaga sa sarili ko, bakit mayroon dito sa fast track? Okay? Hindi lang sumali yung invite niya, nag-quit na. Bakit may dito sa fast track? Okay? Ni-reject lang ng pamilya niya, nag-quit na. Bakit meron dito sa fast track? Okay, hindi lang na-hit yung goal na makapag multiple accounts pero nag-quit na. Gets nyo? Kumaga, parang ang babaw lang yung deepest why mo. Ang babaw lang ng pangarap mo. Tama? Kaya kaming mga leaders, yung mga coaches mo right now, sila Coach Malu, Coach Rosel, Coach Ferdy, Coach Nico, Coach Laika, Coach Jubert, okay? Coach Rinmark, syempre, grabe talaga yung pinagdaanan namin. Kaya, grabe din yung, grabe din yung foundation namin sa business. Hindi talaga matibag-bag. Nagets niyo po yun? Imagine mo, CEO, may-ari ng company, pero kasama mo tulog. Tama? Imagine mo, kasama mo kumain. Tama? Tapos dati, napapatanong ko sarili ko, yayaman ba talaga tayo? Bakit yung may-ari ng company natin, kasabay natin matulog? Tama? Bakit? Akala ko pa, mayaman to. Bakit ganyan, ganito? Alam mo yun? Kumbaga, natatanong ko sarili ko ba? Pero that time, talagang 100% talaga yung faith ko sa business, 100% yung faith ko sa pangarap ko. Kaya, never mind the negatives. Nagpatuloy lang ako, okay? Yung mama ko, negative. Papa ko, negative. Auntie ko, negative. Kapatid ko, negative. Halos lahat na ng tao, classmate ko, negative. Friends ko dati, negative. I lost almost 95% of my friends just because of this business. Tama? Nawala lahat ng mga kakilala ko, but again, okay? Kung sino yung mga taong mag-i-stay, sino yung mga taong, okay, maniniwala, sila yung worth it sa buhay mo. Yung dapat mo tandaan. Kasi po, yung mga tunay na tao, totoo na tao, sa buhay mo, syempre, okay? Yun yung mga taong sasabay sa'yo, sasabay sa pag-abot ng pangarap nyo. Nagets po yun? Kaya, hindi ko pinakinggan lahat ng discouragement, okay, lahat ng rejection. Tapos sinabihan ako na bright manunta ka, nganong napailad man ka, nganong nagbinugo man ka. Dati nung nag-aaral pa ako, okay, syempre, I'm one of the dean's lister din po ng batch namin. Working student po that time, and I am the consistent top 1 po ng batch po namin sa mechanical engineering. Tama? Kaya, nasabi ng mama ko, diba? Matalino ka, pero bakit ginawa mo or sumalik ka sa mga ganyan? Ganun na ba kakitid yung utak mo? Tama, ganun talaga eh. Pinabundak ba? So, alam mo, that time, medyo na-down talaga ako. Talagang, alam mo yun, kung sino po yung mahal ko sa buhay, kung sino po yung pinaglalaanan ko ng sakripisyo para sa kanila yung negosyo, sila po yung unang mag-negative. Alam mo yun? Pero that time, sinabi ko sa sarili ko na ako yung nakakita sa negosyo, ako yung na-explainan sa negosyo, ako yung may alam ko bakit ko hahataw yung negosyo. Okay, hindi ako papayag na ibang tao yung ma-decide para sa sarili ko. Kasi bottom line, walang ibang tao na walang ibang tao po na kukuha ng pangarap mo kundi ikaw. Hindi yung mama mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung jowa mo. Okay, yung jowa mo negative, walayan mo yan. Kasi imagine mo, fast track, pag-asenso, tapos hindi sasabay. Hiwalayan mo kasi imaginin mo, tama? Ikaw naman kung may asawa ka, negative, huwag mo hiwalayan. Pag-usapan nyo muna. Madadaanin nila sa usap. Okay? Ganyan lang. Tama? Ika nga ni Rendon Labrador, yung influencer, iwan mo lahat kahit pamilya mo pa. Joke lang. Ayan, baka i-apply nyo ha. Iwan nyo lang saglit. Saglit lang. Okay? Iwan nyo saglit. Okay? Balikan nyo pag may resulta na tayo. Balikan natin pag may resulta na tayo. Kasi po, yung lahat ng mga nagne-negative sa'yo, nagdi-discourage sa'yo, friends mo na negative, hindi nag-join, okay? Naghanap ng resulta, yan po sila lahat. Lahat po yan, plak. Ano po yung plak? Pera lang po ang katapat. Anong pera ng katapat? Siyempre, hindi pa yan maniniwala kasi wala ka pang resulta. Pero trust me, okay? Hatawin natin yung negosyo. Okay, let's create our results. Let's create bigger income, bigger group. I know for sure. Pag makita nila yung changes mo, personality mo, okay? At the same time, income mo, tama? Sasakyan mo, bahay mo, sila na mismo yung mag-i-invite sa sarili nila dito sa business. Tama po ba? So, ganyan lang. Okay, imagine mo, yan kami dati. Ayan, nagkakalda pizza tuwing okay? Kasi wala kaming budget. Ayan, nagtatagay lang sa labas. Ayan. At the same time, ayan, hanggang sa
hinata ko yung negosyo, tinuloy-tuloy ko. Hindi ako nagpadala sa mga rejections, negatives, hanggang nakabuild ako ng grupo. Okay? And thankful ako at the same time. Praise God talaga, hindi niya po ako, binitawan sa mga panahon kailangan ko talaga siya. And thankful po ako sa mga coaches na dito. Okay, sa mga grand uplines dito. Kasi po, dito sa negosyo talaga natin, tulungan talaga eh. Especially sa coach natin, Coach Glenn and Coach Jihal, talaga sila po talaga yung reason kung bakit talaga ako nagstay, okay, bakit ako nag-grow sa business, and bakit po ako nagka-resulta dito sa negosyo natin. Tama? Okay, at same time, awardan po ako as one of the top earner po ng company. Okay, awardan po ako as Eagles Club member din po ng company. Ayan. At the same time din po, ayan, na-meet ko din po yung may-ari po mismo ng affiliate company po natin, yung Uno International, si Boss William Barbo. Okay? So, nag-wave siya sa akin, tapos lumapit po siya. Sinabi niya na, sir, pwede pa picture? O, imagine mo, yung may-ari na mismo yung lumapit sa iyo tapos magpapa-picture, di ba? Ganun tayo kalupit. Ayan, at the same time, okay, nakasakay po ako, as in dito ako talagang nabaliw. Kasi baliw ba? Kasi imagine mo, okay, yung may-ari po ng Uno Premier, okay, nung affiliate company po natin, okay, meron po siyang Rolls-Royce. So, kung hindi nakakaalam po ano po yung Rolls-Royce, okay, isa po yan sa pinakamahal, okay, na sasakyan sa buong mundo. Okay, hindi ka po makakabili ng ganitong sasakyan pag hindi ka po royal family or richest of the rich. Nagets niyo po? Ayan, and good thing lang, okay, na-meet ko po siya, pumunta kami ng Manila, in-invite po kami sa grupo ng buong fast track, okay? And baliw na baliw ako kasi po, nakasakay po ako, nakapagpa-picture pa ako sa loob mismo ng Rolls-Royce ng may-ari po ng Uno Premier. Tama, imagine mo, yung mga white dyan sa may ceiling, okay, actually po, hindi po yan hindi po yan dust, okay, yung tawag doon? Yung dust niya yung pang-design ba? Okay? Silver dust. Dila silver dust ha. Ano yan? Diamonds po yan. Okay, imagine mo, diamonds po yan. Okay, umiilaw yan tuwing i-off mo yung lights ng buong Talaga doon ako baliw na baliw kasi imagine mo, wala po yung ibang negosyo kung hindi ganito lang po. Uno lang po. Okay? E-commerce business, online business lang po. Ganun po kalupit. Tama? Okay? And ang pinakamalupit na part, i-share ko lang baka meron dito na makarelate. Okay, kasi po dito po sa negosyo din, dito po ako, okay, first time. As in, first time talaga. Hindi ko po to, hindi ko na ikaulaw nga i-share nga naman. First time po ko dito makasakay ng eroplano. Opo. Kasi syempre, taga-bukid. Okay, anak na magsasaka. Okay? Tama? Imagine mo, yung sa amin lang, may baka, may kabaw, yun yung sasakyan ko dati. Nung bata pa lang ako. Imagine mo, syempre, nag-fast track na tayo, ibang level na tayo. Tama? Syempre, nakasakay na po ako, first time po itong sakay ko sa aeroplano. Pinicturean ko talaga, remember ko sa sarili ko ba? Tama? Kaya imagine mo, sino lang ako makasakay ng aeroplano. Kasi I know for sure, mayroong iba dito na ilang taon na, pero hindi pa rin nakasakay ng aeroplano. Kasi kung sasakay ka ng aeroplano, saan ka naman pupunta? Di ba? Di ba? So, ganun. Ayan. So, good news. Yun po yung napakalupit. At the same time, pinakamalupit na part, sa business, in terms sa travels, okay, nakapag-travel na din po ako local. Ang pinakamalupit na part, kasama ko po yung mga coaches natin, yung malulupit na mga coaches natin. At the same time, yung CEO and co-founder po ng Fast Track 4x4 system, ganun po kalupit. Okay? So, halos Luzon, Visayas, Mindanao, na-travel ko na din po just because of this business. I'm very, very thankful. Okay? Kasi sino lang po ako, dating working student. Tama? Na-enjoy ko yung buhay ko. Tawag doon na kumikita ako. And good thing, pagbalik ng Cebu, okay, kumbaga, imagine mo kung yung tipong nagbabakasyon ka pero may laman may laman yung e-wallet mo. Yung tipong nagbabakasyon ka, pag uwi mo ng Cebu, meron kang cheque na nag-aantay sa iyo. Gets mo? Kumbaga yung pangarap ko na time freedom na hinahangad ko dati lang, okay, nung nag-start ako, unti-unti siya nangyayari. Ganun po kalupit, ganun po kabuti yung Panginoon natin. Ayan, ang hindi ko makakalimutan nag-travel po ako sa 2019, nag-travel po kami sa Boracay. Imagine mo, dream come true na makapag-Boracay ako. Tama? Pero that time, nag-Boracay ako lang mag-isa, single ako. So, ang goal ko dapat, pag-Boracay ako next time, may girlfriend ako, dapat may kasama ako. Kasi, ang sarap talaga, okay?
maglakad sa napakaputing buhangin, napakapinong buhangin while, okay, the sun is setting, yung sunset, okay, walking by the beach, okay, holding hands with your partner, ang napaka-romantic. Tama? So next goal ko, next na punta akong Boracay, dapat meron akong ka-holding hands. Ayan. Sa mga gusto mag-apply dyan, PM po is the key. Joke lang. Okay? At the same time, ayan, hanggang sa, okay, ganito sa negosyo pa sila natin po, okay, ups and downs talaga sa business natin. Okay? Wait lang ha. Hanggang sa dumating yung pinaka-unexpected na bagay sa pagninegosyo ko sa Fast Track. Okay? Dumating yung trial times, dumating yung pinakamalaking pagsubok at bagyo sa pagninegosyo ko. Ano yun? Okay, yung grupo ko na build, nawala lahat. Okay? As in, nawala lahat. Okay? Nag-quit sila lahat. Okay? Nag-quit sila lahat, tumigil sila. Ako lang yung natira. At the same time, anong tawag doon? Kumbaga, yung network mo na binild, okay, for ilang years, nawala na lang bigla. Tama, naglaglaho na lang bigla. Tama, nawalan ng grupo. Siyempre, pag wala kang grupo, nawalan ng income. Tama, pag walang income, siyempre, ang feeling no, nang walang-wala ka ba? So, na-experience ko din po yung feeling na talagang pinakamasakit na feeling sa pagninegosyo, yung worst to worst case na nangyari, yung talagang nag-back to zero po talaga ako. Opo, totoo po yun. Nawala lahat. Okay, nung nagsimula ang pandemic, wala lahat. Kasi syempre, na-defocus ako. Okay, at the same time, tawag doon, na-distract ako. Tama? Kasi nga, syempre, talaga itong pandemic, napaka-letse talaga to eh. Sorry for the word ha. Pero imagine mo, tawag doon, as in talaga, as in, I am at my lowest point of my life na, alam mo yun, parang gusto ko nang sabihin kay Coach Glenn na, Coach, gusto ko muna magpahinga, gusto ko muna tumigil, gusto ko muna mag-quit, okay? Hahanapin ko muna yung sarili ko. Gusto ko sabihin yun kay Coach Glenn, pero nahihiya ako. Parang, alam mo yun? Parang tawag doon? Gusto ko talaga sabihin sa kanya kasi wala na pong upline na direct talaga. Okay, yung direct mentor po talaga ako ni Coach Glenn at Coach G. Hyde. Okay? So talagang, pag may mga kailangan ako, sa kanya ako lumalapit. Parang, ano na yan eh, parang mama at papa ko na rin yan. Ganun kalupit. Kaya yung baniting point, sabi ko sa sarili ko na parang hindi ko talaga kaya bumawi. Parang hindi ko talaga kaya na, tawag doon, makabuild ulit. Alam mo yun, kumbaga yung confidence ko that time na 100%. Okay, nung dumating yung araw na lowest point, naging zero talaga siya. Tama? And that time, alam mo yun, okay, lahat na lang sinisisi ko. Okay, sinisisi ko yung sarili ko. Okay, sinisisi ko yung grupo. Tama? Sinisisi ko din, siyempre, si Lord. Sabi ko sa kanya, okay, bakit ganun? Pinaghirapan ko naman yan. Bakit mo binawi? Bakit nawala? Bakit nawala lahat? Alam mo yun? Yung tipong ikaw na lang mag-isa. Tama? Napakasakit kaya mag-isa. Tama? Napaka-lonely. I'm walking on my darkest, sa darkest point of my life sa paninegosyo. Tama? And, okay, may isang guardian angel na bumulong sa akin. Okay? Okay? So, binulungan niya ako na, huwag ka lang tumigil, magtuloy-tuloy ka lang, mag-back to basic ka lang. Alam mo yun? Kasi po, naniniwala po talaga ako na kung nasa lowest point ka na ng buhay mo, tama? Dapat i-pray mo talaga. Sagad na sagad, okay? Na bring na Lord, ibigay mo na yung pinaka lowest na point, okay, ng pagninegosyo ko or ng buhay ko. Kasi po, naniniwala po talaga ako nga na pag nasa lowest point ka na ng buhay mo, syempre, wala ka ng ibang, okay, patutunguhan kung hindi yung umangat. Tama? Kasi yung elevator, ground floor lang yun eh. Okay? Tapos, syempre, pag ground floor, yung next destination niya, second floor, third floor, kumbaga pataas. Same thing din yan, yung na-experience ko. Kaya that time, doon po ako talagang natuto na to become grateful. Okay? Grateful po sa mga maliliit na blessings na binigay ni Lord. The same time, that time din, alam mo yun, parang mas naging malapit ako sa Kanya. Okay? At the same time, tinodo ko yung negosyo, hinata ko, nag-back to basic ako ulit. Okay? Napakahirap talaga. Imagine mo, back to basic ka, ikaw lang may isa. Tama? Alam mo,
Talagang napakahirap. Pero tinuloy-tuloy ko, okay, tinodo to hanggang sa nakabuild ulit, okay? Nakabawi ulit. Kasi ika nga, okay, kita nyo sa screen nyo, okay? Don't be afraid to start all over again. Okay? Bakit? This time, you're not starting from scratch. You're starting with experience or from experience. Tama? This time, nag-start ako. Okay? But this time, I am a wiser man. Kumbaga, mas smarter na ako dati. Tama? Alam ko na yung pagkakamali ko, natutunan ako sa pagkakamali ko. Okay? Kaya, nasabi sa sarili ko, totoo talaga. Tama? At the same time, ayan, the comeback is always stronger than the setback. Tama? Tama po ba? Kasi imagine mo kung with experience ka na humataw, syempre sure ball na yan eh. Tama? Grabe na yung learnings mo. Okay? I-apply mo lang talaga yan. Ayan. I-apply mo na lang yan, sagad talaga. Nagets mo? Kumbaga, ito po yung pinanghawakan ko that time na walang-wala talaga ako. Okay? And ang pinakamalupit na part yan, the comeback is always stronger than the setback. Kasi sabi ko sa sarili ko, pag mabibuild ako ulit ng grupo, dapat yung pinakamatibay na. Okay? Kung build akong grupo, dapat yung grupo ko, ito yung grupo na, magpapashoot up sa akin, ito yung grupo na tutulungan ko talaga, ito yung magiging leader, okay, ng network ko. Okay? Dineclare ko talaga yan. Tama? Kaya ang pinakamalupit na part, tinuloy-tuloy ko. Okay, nag-back to basic talaga ako. As in talagang malupitang back to basic. Kasi kung ikaw right now, kung nakaka-relate ka sa akin, kung na-experience mo yung na-experience ko, tama? Huwag ka lang bumitiw, tumuloy-tuloy ka lang. Tama? Kung nagkaroon ka ng pay-in tapos nawala bigla, okay? Nagkaroon ka ng grupo tapos nawala bigla, igawin mo, tuloy-tuloy lang, next lang, always proceed to next. Kasi po, God test us before He bless us. Tama po ba? Kaya tuloy-tuloy lang, sipagan mo lang every day. Okay? And huwag mong kalimutan mag-pray before ka humataw or before mag-start yung day mo. At the same time, before mag-end yung day mo, yun talaga yung pinakasikreto. Tama? And, syempre, ang pinakasikreto din, always mo hingin sa taas. Tama? Kasi po, pag hihingin mo yan sa taas, syempre, ibibigay niya yan. Tama? Sa tamang panahon. Tama? Kasi nga, God test us before He bless us. Ibibigay niya na po yan, okay? Sa oras na deserve mo na. Tama? Kaya huwag ka lang mainit, kapatid. Tuloy-tuloy lang, okay? Okay lang yan. Tuloy-tuloy lang. Sabihin mo sarili mo, okay lang yan. Yung pinagdadaanan ko, okay lang yan. Tuloy-tuloy ako. Tama? Sige na lang. Tama? At ang pinakamalupit na part, next. Ayan. So yung mga panahon na walang-wala talaga ako, yan. Yun talaga yung nawala. Pinaguhugutan ko ng lakas ng loob. My deepest why, family, okay, mga mga kapatid ko, mama ko, and papa ko, especially yung mama ko. Tama, kasi napakalaki ng goal ko para sa kanya. Tama? Siyempre, actually po, mama's boy talaga ako ever since. Tama? Ayan. Kaya, the reason why bakit tinodo ko yung negosyo, hindi para sa sarili ko, para sa mama ko. Baka sabihin niyo para sa sarili lang, hindi. Dato ko yung negosyo, tinodo ko, diba? Mas tutodo pa talaga ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mama ko. Gets po? Yan. Naging emotional na ako. Ayan. So yun po yung deepest why ko talaga, kasi kakausap lang namin ni mama kanina, nag-chat kami. Yan. And gusto ko maging proud yung mama ko sa akin, and gusto ko, diba, maging proud yung buong pamilya ko sa akin. Tama? And siyempre, yun din yung goal nating lahat. Tama? Maging proud yung parents natin, maging proud yung natin. I know for sure, proud na yung parents mo sa'yo. Nakagraduate ka or may trabaho ka na, proud na yan. Pero ibang level na pagiging proud. Yung tipong proud na proud siya dahil ikaw, anak ka niya, okay? Ikaw yung tawag doon, nagpaano sa hirap. Okay? Nagpaahon sa hirap ng buong pamilya mo. Kumbaga, yun yung legacy mo dapat. Yun yung legacy na dapat natin sa pamilya natin. Tama po ba? Kaya, tuloy-tuloy ko. Ayan. Okay, until sa nakapagpa-pay-in. Okay? Sample transaction po yan. Ayan. Tama? Okay? Ayan. So, if you want to be, nag-slide. If you want to be successful in life,
Okay? Surround yourself with successful people. Okay? Kumbaga, if you want to be successful people, dapat makinig ka sa mga taong successful. Okay? Gayahin mo yung mga taong successful. Okay? Yung mga may resulta. Huwag kang makinig sa mga taong failure. Yung mga taong nagne-negative sa'yo, nag-discourage sa'yo, huwag kang makinig dyan. Tama? Yung pakinggan mo, yung coach mo. Tama? So, yung ginawa ko, okay, sumabay lang po ako sa mga taong successful na nakita nyo dyan sa screen ninyo. Ayan, yun po yung mga core leaders po ng Fast Track natin. Nandyan sina Coach Ellen, Coach Renmark, Coach Balu, Coach Ferdy. Yan. And siyempre, si Coach Rosel, talagang napakaganda. And siyempre, yung CEO natin, Coach Glenn and Coach Jihay. And siyempre, yours truly. Ayan. Okay? Ayan, surround yourself with positive people, successful people. Ayan, manghingi ka ng tips, manghingi ka ng advice kasi ginawa ko po talaga. Nanghingi po talaga ako ng mga advice. Yan, thankful po ako sa mga uplines na nandito na walang sawang hindi nagdadamot ng mga techniques, strategies, and tips kung paano magpa-pay-in, kung paano magpa-build ng grupo. Tama? Kasi dito sa negosyo talaga natin, tulungan lang talaga. Tama? Hanggang sa tuloy-tuloy, nakabawi ako. So, praise God talaga. Tama? And syempre, mas itudo pa natin. Tama? So, ayan. Ayan, so this time of pandemic, talagang nag-shoot up talaga yung business natin sa Fast Track 4x4 system. And sa mga nandito na nagtatanong pa kung legit ba talaga to, imagine mo, frontliner na nga, okay, nag-join pa. Imagine, nandyan yung Prince Charming ng frontliner. Ay, hindi pala, pangalawang Prince Charming. Si Coach Edmar. Imagine mo, si Coach Edmar, isa yung sa pinakamalupit na frontliner na kilala ko sa Fast Track. Imagine mo, single po yan, ha? Pero kumikita po yan sa Fast Track, 30,000. Okay, weekly. 50,000 weekly. Nung nakaraan lang, I think 52 ata. Okay? In just a matter of 5 days time. Okay, imagine mo, busy sa work as a frontliner, pero grabe kung kumita. Tama? Kaya idol na idol ko po si Coach Edmar. Kaya sabi sa sarili ko, paglaki ko, gagayahin ko po talaga si Coach Edmar. Okay? And talagang sobrang gwapo niyan. Okay, ma-start track ka. Kasi po, siya po talaga yung Coco Martin ng buong Fast Track. Di ba? At the same time, ayan, may mga frontliner kumita, ayan, 6,000, 5,000, 13,000, one day lang. Ganun po kalupit yung negosyo natin. Ayan, so yung mga coaches natin kumita din. Si Coach Malo kumita ng 100,000. Okay, in just 1 month time, 6-digit income po yan. Napakalupit. Nung tatrabahuan mo ng 1 year, o almost 1 year sa trabaho mo ngayon, kinikita niya po 1 month time lang. Ganun po kalupit. And latest car achiever po yan ng company po natin. Ayan. And si Coach Rosel kumita ng 30,000 this time. Coach Ellen, 21,000. Marami pang iba, marami pang mga coaches dito na talagang napakalaking income na talagang idol ko talaga kasi lupit kong humatang, lupit kong kumita. Siyempre, yung CEO, yung co-founder natin, imagine mo, 316,000 1 month income. Tama? Ganun po kalupit. Kaya nga, ayan. So, focus on you until the focus is on you. Tama? So, ayan. So, dati, imagine mo, parang tulisan dati, parang snatcher dati. Pero imagine mo, tingnan mo ako ngayon. Diba? Kung dati, tatakbo ka or masashock ka, ngayon, mapapalaway ka. Charot lang. Ayan, so yan. Imagine mo, personality development talaga, hindi mababayaran ng pera. Ayan, so talagang, yan. Dito po ako sa negosyo, pumuti, gumwapo, pumogi, at naging ma-artistahin. Diba? Imagine mo. So, focus on you until the focus is on you. Okay, yung gagawin mo. Kung ikaw right now, taga-palakpak ka lang, taga-wow ka lang, kung ikaw right now, yes apps ka lang, noted coach ka lang, okay, dapat next goal mo, dapat ikaw naman yung pinapalakpakan, dapat tayo naman yung iwawaw, tayo naman yung magsasalita, okay, mag-i-inspire na mga ka-fast track natin. Tama? Paano gawin yon? Siyempre, yung gagawin natin, mag-focus po muna tayo sa sarili natin. Focus tayo, okay? Hataw tayo, okay, todo natin yung yung sistema natin. Tama? Gawin na natin ang tama yung business. Okay, learn the business. Meron tayong mga training module. Ang kaganda ng business natin. Provided na po yung mga trainings, lahat learnings. Ang kulang na lang talaga ikaw. Kaya mag-focus tayo sa sarili natin. Gawin natin yung negosyo. Okay, keep sharing the business. Okay, magpa-pay in tayo. Mag-build tayo ng grupo. Tama? Until such time po na tayo naman, okay, yung success story natin at yung success story naman natin, yung papakinggan, papalakpakan, at i-amaze at iwawaw ng ibang tao or nakapasok natin. Nag-get po ninyo? Ayan, malapit na. Last part na lang po ito. Ayan, a hungry stomach and an empty heart. Ayan, an empty heart, wait lang. A hungry stomach and an empty pocket and a broken heart can teach the best lessons of life. Tama? Totoo po talaga yan.
Tama? So, sa panahon, okay? Kasi po, yan, according sa isa sa mga pinakamalupit na networker or negosyante na nakilala ko, according niya, yung sukatan ng pagiging leader sa negosyo or pagiging leader sa ganitong klase ng negosyo, hindi po siya masusukat sa panahon na meron ka. Okay? May income ka, may grupo ka, may resulta ka. Okay? Hindi po siya dyan nasusukat. Nasusukat po siya sa panahon ng walang-wala ka, sa panahon na ikaw lang mag-isa, sa panahon na testing process mo. Doon talaga masusukat yung galing mo, masusukat yung confidence mo, masusukat yung faith mo. Tama po ba? Kaya yan, hungry stomach, empty pocket, napagdaanan po namin lahat yan ng mga coaches ninyo. Tama? And syempre, before I end, ayan. So, hopefully po, mayroon akong maraming na-share sa inyo. Hopefully, na-inspire ako. It's good to be back talaga. Ayan. At the same time, ayan, before ako mag-end, ayan, so meron po akong i-share sa inyo na story. Okay lang, may share ako story. Ayan. Comment ka kayo dyan sa comment section natin para at least, okay, maganahan naman ako mag-share sa story ko. Ayan. So, meron akong story. Meron akong storya. Ayan. So, yung story ako, it goes like this. Di ba? English yun. Di ba? Ayan. So, meron sang lalaki. Okay, meron sa lalaki, nag-apply na sa trabaho. Okay, pumunta siya sa building na pinag-a-applyan niya. Masok siya. In-interview siya. Ganito, ganyan. Okay. So, tinanong siya ng interviewer, ano po yung tinanong niya yung interviewer, ano po yung available na trabaho sa company niyo? Yung sagot ng interviewer, janitor. Ayan. So sinabi ng nag-a-apply na lalaki, ano po yung requirements ng ano po yung requirements ng company niyo para matanggap akong janitor? Yung sagot naman, actually tanggap ka na. Ha? Hindi siya makapaniwala kasi natanggap siya agad. Pero yung time na yon, talagang in need of janitor yung company na yon. Okay? Ha? Tanggap na ako? Sure yan? Oo, sure yan. Okay, ipasa mo na lang yung biodata mo, okay? Yung mga requirements mo. Okay? Yung gagawin mo, i-email mo lang. Email. So sabi niya, email? Wala po akong email. Kung wala siyang email, yung lalaki nag-a-apply. Tapos sabi ng interview, ha? Wala kang email? Okay? Kasi yung mga taong walang email ngayong panahon ngayon, hindi na yun nag-i-exist. Kasi karamihan may email lang. Tama? Sorry, hindi ka namin matatanggap. Kaya, okay, lumabas siya ng pinto, okay, ng luhaan. At the same time, naalala niya ang pamilya na, okay? Tapos sabi sa sarili niya, Lord, napaka-unfair naman ng buhay. Tanggap na sana ako, pero, okay, naging hangin pa. Naging hindi pa. Dahil dyan sa email na yan. Tama? Tapos naalala niyo yung pamilya, yung asawa niya, yung anak niya. Paano ko matutubusan yung pangangailangan ng pamilya ko? Paano ko sila mapapakain kung wala akong trabaho? Tama? Kaya nag-isip-isip siya. Tama? Hanggang sa, okay, dumukot siya sa bulsa niya, nakita niya yung pera niya, 300 pesos. Okay, ginawa niya yung 300 pesos niya. Okay, pumunta po siya sa palengke. Okay, ginawa niya sa palengke, bumili po siya ng kamatis. Okay, isang plastic na kamatis. Ginawa po niya sa kamatis na iyon, benenta po niya house to house. Yan, binenta niya house to house hanggang sa nahalin ang iyang kamatis, and then syempre, yung 300 pesos niya, okay, dumoble, naging 600. Umuwi siya ng bahay, kumain sila ng pamilya niya, napakain niya ng pamilya na. The next day, ginawa niya, same thing din. Okay, bumili siya ng kamatis, bininta niya, naging door to door siya. Okay, and sa tumibli yung pera niya. The next day na din, same thing na po, dumoble yung income niya. Tama, ang such time, after 1 month, nakabili siya ng kariton. Okay, after ilang months, okay, after 8 months, nakabili po siya ng truck, okay, na pwede kargahan ng kamatis niya. Until such time, okay, umabot ng ilang years, ay umabot ng 1 year plus, okay, nakapagtuyo po siya ng isang food company. And talagang after ilang years, naging super successful na po yung taong yon. Tama? Tapos hanggang sa may isang araw, okay, merong isang tao na interviewer na tawag doon, dumating, okay? So, sir, pwede ba kitang ma-interview? Oh, pwede. Oh, okay, pwede. Sir, para to sa magazine namin, pwede ika-cover kasi namin. Ganon. So, ayun sir, ano po yung ginawa niyo? Bakit super successful kayo? Ganito, ganyan. Tama. Siyempre, nag-ano siya, gitubag niya. Sabi niya, ganito lang, okay, dapat, always be grateful to God. Okay?
tuduhin mo lang yung trabaho mo. Dapat honest ka lang, ganyan. Tapos nung natapos na yung interview, ayan. So sir, thank you so much sir ha, kasi piniglaanan talaga mo kami talaga ng oras. Now, sir, for formality lang sir, mag-create po kami ng video about sa inyo, okay? Yung mga pictures about sa inyo. I-send po namin sa inyo through email. Ayan. So, okay lang ba po sir, mahingi ko yung email mo? Ayan, so, sagot ng may super mayaman na, email? Wala ko email. So, na-shock yung interviewer. Ha? Wala kang email, sir? So, meaning, naabot mo yung ganyan ka-super successful na life na wala kang email? Ano pa kaya kung meron kang email? Tama mo? Nag-smile yung super successful na negosyante. Tama? Ano mo sagot niya? Mahinang sagot niya? Janitor. Tama ba? Kasi kung may email siya that time, syempre matatanggap siyang janitor. Tama? So tagawalis lang siya, tagalinis lang po siya. Tama? Pero dahil sa wala siyang email, naging super successful siya. Tama? Kung anong moral lang story, ang lesson ng story. Syempre, okay? Ayan. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kumbaga, sometimes sa buhay natin, meron talagang mga opportunity na hindi talaga para sa atin. Tama? May mga bagay na tawag doon, parang mga experience na parang tatakluban ka ng mundo. Sabihin mo sa sarili mo, okay lang yan. Kasi alam ko, si Lord, merong isang opportunity, merong isang bagay na talagang nilalaan niya para sa akin. Kasi, ika nga, may plano ang Lord, may plano ang Diyos sa buhay mo. Tama? Kaya, kumbaga, parang ikaw right now, na-invite ka sa fast track dito sa fast track. Okay? Kumbaga, this is a blessing in disguise. This is an opportunity in disguise. Kaya, wala na pong reason, okay, para hindi natin itulong business. Tutulong natin, sagad na natin. Tama? And, yan lang po yung sharing ko. Ayan, medyo mataas-taas talaga. Ayan. So, hopefully po, na-inspired po tayong lahat. Hopefully po, meron po akong na-share sa inyo na kahit konting wisdom lang. Okay? So once again po, yan, tatapusin ko na kasi kung hindi ko po tatapusin, talagang hindi tayo matatapos. Kasi, okay, papayag talaga ako na kahit isang buwan ako straight mag-talk, okay lang talaga. Ayan, so babalik ko na po kayo. Thank you so much for your time and God bless us all. Babalik ko na po kayo sa napakaganda nating mga hosts.